Ang destabilization na nangyayari ngayon, ang gobyerno mismo ang gumagawa. Kung hindi niya ginawa ang kalokohan ng budget, nakita ng tao ang magandang proyekto at programa, hindi magkakagulo. Maraming binahang lugar, nadiskubre puro kalokohan. Nung tinignan yung budget, nakita ang dami palang ginawang kalokohan. Ang gobyerno ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanya. Hindi natin kailangan magkaroon ng pagkilos ng destabilisasyon. Ang Pangulo mismo, ang gobyerno niya mismo, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanyang sarili. Pero kung ito pa, isa pang katanungan, anong tingin nyo na pinagkaiba sa witness nila, katulad niya, may witness si Ping Lacson, yung dalawang babae. May Madriaga. katulad ni Bernardo. Tapos ano pong pinagkaiba ng mga witness na hawak nila at itong 18 Marine, Saldico at Gutesa? Kasi ang nangyayari, etong tatlo, Saldico, Gutesa, 18 Marine, kilala natin eh. Pati pangalan, muka. Samantalang dito, yung dalawang babae, hindi naman natin kilala. At si Bernardo, alam natin kilala, pero yun ang mas pinapaniwalaan ng iba. Kaysa sa tatlo. Okay, yung dalawa kasing babae, hindi ko maintindihan ba't sila, kung anong witness, no? Kung anong winitnessan nila. Hindi ko talaga maintindihan yon. Pero ang nakakalungkot, biruin mo, isang example lang to. Si Henry Alcantara, ang sabi niya, total budget na pumasok sa Bulacan is 60 billion. More or less, 60 billion. Ang sabi niyang nakukuha niya ay 8%. 8%. Ang isinuli niyang pera is 181 million pesos. Oh. Pag kinumpute mo yung 8% ng 60 billion, nasa 4.8 billion. Anong ginawa kay Henry Alcantara? Nandoon na siya sa Witness Protection Program. Hindi na siya pwedeng kasuhan. So, ang kanyang nakuha pera, 4.8 billion, nagsoli siya ng 181 million, wala na siyang criminal liability. Tubong lugaw. Tubong lugaw. Yung Marino na nagsalita na bilyon-bilyon ang diniliver nilang pera, ngayon kinasuhan. Merong dalawang kaso kami. May kaso kami, yung unlawful utterances, yung isa parang ganon, tapos yung isa pa. Kinasuhan. Ang mga sundalong to, walang kinita. Hindi DPWH, official, contractor, hindi sila DPWH, hindi sila congressman o senador. Okay. Si Bryce, ganun din. Ang daming pera. Oh. Ang isinuling pera ni Yusek Bernardo sa aking pagkakaalam, 100 million. Oh. Ang computation nga nila sa perang nakuha ni Yusek Bernardo, kung mga 30 billion, meron. 30 billion. Sila pa yung safe, no? Wala nang kaso kasi witness protection program na sila. Pero kung may tanong ako, di ba, sila ngayon, sila. Kasi kung magmamakasuhan, Hindi. ay, wala na si Marcos. Wala na. Wala na si Marcos. Wala na. Wala ka na kasi ng kaso. Wala na. Ang kapal ng Witness, mukha. ano na sila? State witness na sila. Ang kapal ng mukha, no? Oh. Ano? Ang galing tayo. Pero ako may alam ako tungkol dun sa witness ni Lacson, yung dalawang nakatakip. Ano yung nagpe-pedicure tsaka na mag-manicure kay Lacson. Habang nagpe-pedicure si Lacson, nagkwento ito, ay, pwede ka, witness. Biro lang Lacson ha, biro lang natin yon. Pero ako, ito nakikita ko lang, madagdag ko lang ko. Yung difference ng mga witnesses, yung tinatawag ko silang 18K eh. Itong 18K, ang difference nila, handang humarap sa media. Yes. Yung itong mga nakatago eh. Itong Yung witness, dalawa. Yung mariconista ni Ping, tsaka itong sila Madriaga, Hindi, sila pero Bernardo. i-review ninyo yung investigasyon dyan sa, nakikita ko yung dalawa eh. I-review ninyo. Nung nagsalita dyan si Marcoleta, sabi niya, yan din yung sinabing address ni Saldico na nagdi-deliver siya ng pera kay Presidente. Hininto. Sinabi ni Saldico, nag-deliver ako dyan sa address na yan. 800 million at saka 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Oh.
Nung tinanong yan, huminto. Napanood ko yun eh. Oh, Hindi yun. lang huminto. Ah. Si Ping ang sumasagot. Hindi siya tinatanong ni Senator Marcoleta. Si Senator Ping ang sagot na sa... Oo nga. Oo, ano rin tong... Siya naging witness. Ito si Pinky. Witness yarn. De, pero in fairness naman dyan sa dalawa, hindi naman din sila, kumbaga, involved sa corruption. Ito na lang example, yung kay Senator Bong Revilla. Si Yusek Bernardo nagturo, state witness. Ang corroborating, si Bryce at saka si si Alcantara. Tatlo state witness. Siya nakakulong. Oh, yung isang kaso na yun, siya ang kulong. So bakit ganun lang yan? Kung may Baliktad. Kung sa ano, kung may baliktad. nakakatawa. Di ba sa Senator Marcoleta, nananahimik sa amin, nakasamin yun eh. Nakakapilip ako eh. Nakasumpay ako sa kanya. Naglihimas lang ng manok eh. Tinuro ni Alcantara. Sa kanyang narko, hayop na yan. Wala kayong puso eh, no? So yung apat na kumuha ng pera nga, apat, di ba? Sabi nga, nagati, ito, may kita. O, diniliver daw kay Sec. Lahat to, walang kaso. Si Senator nakakulong. Yun nga eh, naglihimas lang siya ng manok eh. Kung ano Di yung, ba? Tinuro. yung huling statement ni Remulla, ni Ombudsman, parang sinasabi niya doon na ang nasa likod daw nito ay mga retired generals na, kita nyo na, may lumalabas na ngang isa. Actually, parang si Esperon ata yung tinutukoy. Hindi ko sure kung yun ang tinutukoy niya, pero nandun kasi si Esperon eh. So, parang ang tinutukoy ni Ombudsman, etong grupo ito ng mga retired generals. Anong masasabi niyo dito? Well, unang-una, itong mga sundalo kasi, retired Marines, retired Army, di ba? So, naintindihan ko, kasi nung kay Sergeant Gutesa, nakita ko rin yung reaction ng maraming mga sundalo eh. Both retired and active. Pero para sabihin na yung retired generals behind sa mga taong to, maring behind in terms na tama yan, magsalita kayo. No? Sabihin nyo yung katotohanan. Pero walang agenda yung mga tao eh. Parang, kunyari, Secretary Esperon, former Secretary Esperon, dahil Duterte siya? Dahil kaya niya ginagawa to, walang connection eh. Hindi, nagsasalita yung mga tao, hindi dahil meron silang paniniwalang politikal. Nagsasalita yung mga tao dahil alam nila ito yung tama para sa bansa. Diba? Ito yung nakikita nila. Matagal din silang nagdebate tungkol dyan, sa aking pagkakalam. Kasi nga parang, nung lumabas si Gutesa, may tinawagan siya. Dalawa eh. May tinawagan siya. So, hindi ko na alam kung ano nangyari. Later on, nakita ko. Nitong huli. Sabi nila, sir, ako yung tinawagan. Ay, ikaw ba yun? Sabi ko nung kaharap ko. Sabi nung isa, sir, ako naman yung isa. Ang tagal na pinag-usapan talaga nila. Napakahirap na desisyon para umabot sila. Ang naging ending, ang sabi nila, tayo nga mamamatay para sa bayan eh. Itong nangyayari ngayon, ito yung kinamamatay ng ating bansa. Ito yung kinamamatay ng ating mamayan. So, dapat tayong lumabas para dito. Pero can you really honestly say na hindi ang ending ninyo ay destabilization? Kasi yan ang bintang ng iba, lalo na ng mga nasa administrasyon. Lumabas lang sila kasi they want to destabilize the country, they want to replace the president with VP Sara Duterte. Yan ang mga akusasyon eh. In your own honest opinion, sa pagkakausap sa mga Marines na ito, yan ba sa tingin mo o malabo yan? Anong inyong opinion dito? Alam mo, Banat, ang destabilization na nangyayari ngayon, ang gobyerno mismo ang gumagawa. Kung hindi niya ginawa ang kalokohan ng budget, nakita ng tao ang magandang proyekto at programa, hindi magkakagulo. Kung yung PhilHealth funds hindi nila kinuha para ilagay sa flood control, pinalakas nila ang programa ng PhilHealth, hindi magkakaroon ng destabilization. Kung sinabi ni BBM nung nagsalita siya, gusto kong palakasin ang agrikultura, ginawa nila ang totoong irigasyon para tulungan ang magsasaka. Kahit anong sigaw mo, sasabihin ng magsasaka, wala kaming pakialam. Yung ginawa at tulong ng gobyerno sa amin, nakikita namin. Kahit anong sigaw mo, pag nakita lang pagpunta lang ospital, gumanda ang serbisyo, umayos ang pamamalakad para sa kalusugan, wala kang magagawa.
Pag nakita nila yung eskwelahan, uy, may bago na naman building, paganda ng paganda. Wala kang magagawa eh. Ang nangyari dito sa atin, nung magsalita ang Pangulo, sabi niya yung flood control program, biglang sumabog. Maraming binahang lugar. Nadiskubre, puro kalokohan. Nung tiningnan yung budget, nakita ang dami palang ginawang kalokohan. Ang gobyerno, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanya. Kaya itong mga sundalo, nagsasalita lang doon sa sinabi nilang korupsyon. Kaya nadudugtog ng lahat ng mamamayan. Hindi naman natin kayang impluwensyahan yung mga tao na, ito nangyari ganito. Hindi eh. Bakit ang presidente ngayon, maabot nata sa negative 50? Ibig mo sabihin, sa 100 milyon, nakausap natin yung mga taong yan? Hindi natin kaya kausapin yung mga taong yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng pagkilos ng destabilisasyon. Ang Pangulo mismo, ang gobyerno niya mismo, ang gumagawa ng destabilisasyon sa kanyang sarili. Negative ang Pangulo. Tingin ko Negative. positive eh. Kung meron namang sila nagawa, meron nagawa ang Pangulo. Yung lagyan ng team song yung mga yung Benting Bigas may team song. Yung Bagong Pilipinas may team song. Yan ang mga nagagawa nila. Alam mo, nagulat ako nung isang araw ata, 2 days ago ata o kahapon. Footbridge. Nag-inauguration. Alam mo, sabi ko, Full force pa sila dun oo nga eh, sabi ko, naging chief of staff ako, di ba? Nag-handle ako ng communication ng Pangulo, nung kampanya, naging kabinete. Ngayon ko na nakita yung ganun eh. Na at least man lang yung footbridge, dumugtong kunyari sa isang magandang pamilihan, publikong pamilihan, o dumugtong kunyari sa isang, hindi ko maintindihan ako, pero para footbridge lang. Kung inagaw kasi nila yung Bukana Bridge na sila, na booking. Kaya footbridge na lang. Pumalpak ka dyan, binalita yan eh. Nung umaga, may elevator. Oh. Nung hapon, wala na, sira na. Sira Hindi na na. umaandar. Oo. Ang galing. Ang lupit. Expiration pala yun eh. Hindi, kaya tingin ko, yun, balik tayo dun sa katanungan na, ano ba talaga, tayo ba nagdi-destabilize? Ako nga kakampi ko, Pangulo eh. Di ba, nung maupo siya, nung maupo si Inday Sara, kakampi ko silang dalawa. Gusto ko ba siyang kaawayan? Ayoko. Gusto ko ba yung nangyayaring korupsyon? Ayoko lalo. Kaya kung aabot sa punto na mamimili sa bansa at yung loyalty mo na personal sa tao, siyempre dapat sa bansa tayo. Speaker Martin, nung tumakbo yan ang unang speaker, sino kasama niya? Ako. Oh. May mga ino-offer yan sa kung ano, sabi ko, tutulong ako sa'yo. Wala tayong pag-uusapan, tulong ako sa'yo. Pero nung nakita ko naman yung ginawa, nagulat naman ako. Parang na-team yung gawin to na lahat ng kabinete kausap nyo, marami kayong kaibigan, former cabinet, marami ko kayong kaibigan na former congressman, o kahit current, yung hindi nakasama sa ganitong usapan. Tanongin ninyo, sasabihin sa inyo, ngayon lang nila yung nakitang ganito. Grabe. Ganyan ang sagot lang lahat eh. Pag nakita-kita kami, sabi grabe, ngayon lang to na nagkaroon ng ganitong klaseng nakawan, sistematiko, organisado. Ano sa tingin nyo ang talagang mangyayari dito sa lahat na nangyayari na to? Kung mahal ng Pangulo ang bansa natin, at katulad din ng panawagan ko naman sa kanya, mag-resign siya. Bakit? Wala na impeachment. Tapos na. Di ba? Hinarang nila. Umabot ka naman sa punto na titingnan mo na rin yung bansa eh. Titingnan mo na rin kung, katulad di ba, iniisip natin dati, ba't ba si Pangulo Marcos hindi niya dinisperse yung nasa EDSA? Bakit ba si ERAP lumabas ng Malacanang? Because it was a higher decision for them as presidents of this country. And it was the nationalistic decision, the patriotic decision for them. Imbis na magkadugo, magkaaway, magkagulo, aalis na lang ako, sige na, pumalit. Ngayon, ang nangyari sa ekonomiya natin, bagsak na bagsak. Ngayon, ang nangyari, nagkakawatak-watak. Wala nang negosyanteng gusto mag-invest. Ang mga tao nawawalan ng trabaho, unemployment, gumagrabe. Ang infrastructure, tanongin nyo, nawawala, huminto, nagkakagulo. So, iniiwan ko sa kanya yung desisyon. Kasi yung resignation naman, desisyon niya yun eh. Hindi naman natin pinipilit sa kanya yun eh. Kung mahal niya talaga yung bansa, tingnan niya kung anong pinakamagandang desisyon para iusin yung ating bansa. Hindi na to usapin ng protektahan mo yung sarili mo, yung poder mo, patagalin mo yung sarili mo. Tingnan mo na yung mamamayang Pilipino.
tingnan niya na yung magiging buhay at kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Pero ang tanong sa tingin nyo, merong posibilidad na gawin niya yun? Kasi habang binabasa ko ang mga komento ng mga taong nanonood sa atin, they're really frustrated na ano na ba? So, ano na mangyayari? Ano bang gagawin namin? Sinasabi nyo nga po na mag-resign. Ang sagot din nila malabo. Mukhang malabo yan. Sa tindi ng kakapalan ng mukha ni Marcos, hindi niya gagawin yan. Ano sa tingin ninyong mangyayari pa? Kung ano yung mangyayari pa, di ba, katulad na nabanggit ko may mga binanggit ako mga nangyari nung EDSA 1, EDSA 2. Siguro paliwanag ko yung EDSA 1. No? Yung EDSA 1, ang sabi ng Korte Suprema, yung sovereign will of the people. Ano naging role ng military? The role of the military was to stand down. After that, they gave power. Yung poder, binigyan nila kagad sa civilian authority. Never na kinonsider yung NACU. Never na kinonsider yung na military takeover. Na ang nangyari is, umatras sila. Nung mangyari yung EDSA 2, kung nare-recall niyo, umakyat si Secretary Orly Mercado, si General Angie Reyes, ang sabi nila, we are withdrawing support. Never na nagsabi silang kami na. Hindi military takeover yun. Again, ang interpretasyon ng Korte Suprema, it was the sovereign will of the people. Tao, people power. Kaya nga itong sabi nga batas natin is a people power-based constitution. Tingin ko, baka umabot sa ganun. Wag naman sana. Iwasan na natin yun. Pero maaari tayong umabot talaga sa ganun. Pero in your personal assessment, how do you think ang opinion at response ng ating mga uniform personnel dito sa revelation na to? Marami akong nakakausap na mga sundalo. Kahit nakasarali kumakalabit pa sa akin sir. Salamat. Gumagano'n pa. Salamat sa paglabas ninyo. Ganun. Yung, hindi naman sa ayaw kong to sound political. Sa Cebu naalala nyo nagharangan. Kinalabit pa nga ako. Sabi, sir, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung pagdoble ng sweldo ng kapulisan. Gumanon. Official to. Hindi, buti na lang, dahil naka-live ata ako noon, o basta may recording ako, na itago ko, dahil ayoko rin naman siya mapahamak. Ang maraming tingin ko mga aktibong sundalo, ang may ganitong pananaw. No, hindi yung hindi yung Duterte o anti-Duterte, pero yung nakawan. Kasi hindi naman yan porket sundalo, hindi na Pilipino. Alam din nila. Apektado rin sila doon sa nangyayari. Pero meron kaya silang, pangit man tawag, pero meron kaya silang balls to stand up against this corruption? Sa tingin nyo ngayon? Ang tingin ko, katulad na nangyayari sa EDSA 1 at EDSA 2. At ito'y parang pananaw na hindi opinion, no? Yung factual na nangyari. Lumabas ang tao at nagkaroon ng withdrawal of support. In both cases, lumabas ang tao, yung military hindi gumalaw. Sabi, disperse, hindi gumalaw. Pag doon naman sa EDSA 2, umakyat, nag-withdraw na kami ng support. Nandun ang tao. So very, very critical talaga ang paglabas ng taong bayan. Hindi ko, sabi nung iba, hindi kasi hindi lumalabas. Ako hindi naniniwala Tingin ko pagka may isang sinabi, magkita-kita tayo at talagang organisado, lalabas ang tao para dyan. Kaya lang medyo polarized ngayon. 'Di ba? Kita naman natin na hindi magkasundo ang dilaw, ang mga makakaliwa, at kahit syempre yung mga supposedly para talaga sa bayan, hindi sila united. Do you think it is possible na magkaroon ng ganun? Alam mo, yung hindi united is among the leaders. Yung leaders. Pero pag tinignan mo yung survey, malinaw. Malinaw Diba? If Inday Sara is hitting 50%, again, not to be political about it, si BBM is hitting negative 50%. Galit ang tao. Galit ang tao. Maybe among the leaders. Kaya nga sinasabi ko kaibigan ko rin na marami sa Dilaw. Pero sinasabi ko, alam mo, aabot ang punto, magkakaroon ng paghusgang kasaysayan. Kasi ang stand nila, out Inday Sara, BBM stay. Yun ang hindi ko maintindihan. Ito yung madaming kalokohan Ito yung malinaw, talagang open na talagang corruption. Amongst their leaders, they have data, they have evidence na nakikita nila yung corruption kay BBM. And yet, hindi sila sumisigaw ng resign BBM. To be fair, sinasabi ko rin to karap ang mga kaliwa. Mas gusto ko yung stand nila.
na, o sige, BBM resign, Inday Sara resign. Okay pa yan. Pero at least magkaroon tayo ng kasunduan. Si BBM dapat mag-resign. So, pag lumabas ba tao, lalabas lahat? Palagay ko. Palagay ko. Kasi, saan pa tayo aabutin? Ano pa mangyari? Pero hindi kaya hindi gumagalaw ang dilaw ay dahil sa yung isa sa kanila ay di umano allegedly na-delivera ng maleta, yung isang leader nila na dating nakulong. Oo, hindi lang naman siya, 'di ba? Marami pa ring iba na na-identify doon. Pero sa akin kasi bilang okay, unfair sa akin na ang tingin mo kay Inday Sara, i-equate mo sa EJK. Huwag muna tayo magdebate ng EJK. Yes. Wala muna ng debate doon. Kung tama o mali yung kung ano ba nangyari doon dahil tagalin natin yun. Pero para dikit mo ang Duterte, si Inday Sara na EJK, parang mali. Kasi si Inday Sara naging mayor ng 9 na taon. Diba? For 6 years pala. Nakita niyo naman yung performance niya eh. May ganun ba siya? May nakita ba tayong ganun sa kanya? Wala naman sila sinasabi na may EJK si Inday Sara ng mayor. Kasi kung titignan mo yung track record niya, yan ang tingnan ninyo. Huwag ang Pangulong Duterte na nasa dahig. O ngayon, dahil sinisiraan nyo lang, dahil ayaw nyo maging Duterte ulit ang presidente, parang masyado namang atang taliwas yun. Di ba? Walang prinsipyo yung ganong paninindigan. Tapos dahil kahit na demonyo na yung namumuno, di ba? Tanggapin na lang natin kesa ito. Dahil kalaban natin sa politika. Mali. Magnakaw ka na lang. Magnakaw na kayo na magnakaw basta hindi makaupo si BP Sara. Pero kung ano pa ang kulang kaya natin? Kasi sinabi nyo, positive si BP Sara, negative si presidente, presidente nyo. Ano pa kulang natin? Kasi parang sabi nyo, lumabas naman ng tao, yun yung dati lumabas din ng tao, hindi naman daw, sabi mo, din na hindi naman nakailam ang sundalo, hindi lang sila umarang. Lahat siya nangyayari na ngayon. Yes, Coach. Ano pa ang nangaantay natin? Kasi kailangan ang sinasabi ng mga kasandaluhan magkaroon ng critical mass. Ano bang ibig sabihin lang ng critical mass? Umaabot sa punto na wala nang galaw yung ating lipunan. Nahinto ang negosyo, nahinto ang ekonomiya, na kailangan may gawing aksyon. Pag may inutos silang aksyon at hindi ginawa, yan na. Yan na yung sinasabi. Bakit naging EDSA ang naging sentro? Kasi ang EDSA ang daluyan ng trapiko dito sa ating sentro. Makati, Ortigas, San Juan, Mandaluyong. Pag hinarang mo yan, wala na makakapasok sa Makati, wala makakapasok sa Mandaluyong, San Juan, Ortigas. Pag nagrally ka sa Makati, hihinto lahat ng ano dyan. Pero kahit na magkaroon ka ng 5 milyon, pagpalagay mo na sa Pangasinan, walang epekto yan. Hindi magkakaroon ng... Kasi pwede lang sabihin, pabayaan mo lang sila mag-rally. But a rally or a gathering, a critical mass, na dito sa Maynila, sa Makati, sa Ortigas, kung saan hihinto ang negosyo, dyan magkakaroon ng desisyon. I-disperse ba namin yan o hindi? At pag hindi gumalaw ang kasundaluhan, hindi gumalaw ang kapulisan, yan na ang magiging problema. Pero ako kung meron akong opinion na sa tingin ko parang kulang pa. May isang sektor pa sa lipunan natin ng kulang kaya hindi gumagalaw. Simbahan. Kasi kung maalala natin, di ba, nung EDSA Revolution, simbahan malaking part nung pagtawag ni Cardinal. Kasi na ako noon buhay na ako nung time na yun Nung tumawag si Cardinal Sin ng pumunta sa EDSA, doon talaga nagkaroon ng Ngayon, alam naman natin, ang hindi naman po lahat yung mga pari natin, kung hindi bayot, corrupt. Totoo naman, di ba? So, sa tingin ko, kailangan may isang simbahan na gumalaw. Ano sa tingin nyo dun? Oo, naniniwala ako doon. Tingin ko, hindi lang simbahan, may sektor ng negosyante, may sektor ng civil society. Pero ang naniniwala ako na dahan-dahan, naaantig na rin. Kasi nung unang rally nung simbahan, di ba, yung Trillion March, nung pangalawa,
Sabi nila, bawal ang BBM resign. Dapat, pwede yung Inday Sara resign. Nakita ko yung mga huminto dahil marami dyan mga taga Quezon City, mga taga distrito ko. Nakita ko may mga t-shirt ng BBM resign Nandun sila. So, alam ko na meron ng mga kaparian at marami din akong kausap na kaparian na kumbinsido doon sa mga nangyari. And tama ka, kailangan naman yan. Kailangan may simbahan na makita dyan, magsalita. Kasi, ano ba sabi nung ibang sa simbahan? Ayaw namin, di ba na si BBM? Titisin na namin kaysa si Inday Sara dahil sa EJK. Yan ang feeling ko unfair. Di ba? Dapat, una, i-judge nyo si Inday Sara. May 6 years siya na naging mayor, nakita niyo yung performance niya. Pangalawa, magsalitay ninyo. Ito bang taong to talagang EJK? Hindi. Sabi lang kasi ganito daw, nagagalit. Nako, kung naabot nila si GMA kung paano magalit noon, ibang klase magalit. Pero hindi to yung pang-api. Trabaho. Pero nagagalit. Wala namang perpektong presidente. Wala namang perpektong tao. Lahat may kainaan. Pero, ito ang nabilib ko kay Inday. Sa corruption, wala. Zero. But alam ko, daming gustong tumulong, ayaw niyang tanggapin Noon pa. Noon pa, nung vice presidential campaign niya, wala namang tinanggapan ng pera yan Pero ang daming bintang sa kanya, kung napakaraming bintang sa kanya na eto, katulad ng alang nabawa, ng confidential funds. At sinasabi mo na hindi nga siya tumatanggap ng ng tulong mula sa mga malalaking tao o ibang personalidad. So, ito ba ay katulad din ang pananaw mo ba ay katulad din ng pananaw ng iba na ito ay malaking pamumulitika sa kanya? Alam mo, yung 125 million, and doon sa programa nakita ko yung kung paano lumabas yung issue Doon ko nalinawan. Pero, yung una nilang nilabas yung 125 million, natatawa na ako. Bakit? Buksan nyo ngayon yung COA report, makikita nyo sa Google, DPWH, 100 billion unliquidated. Yes. DOH, siguro mga 60 billion unliquidated. Tingnan nyo lahat ng department. DSWD, ilang billion? Sino tingin ninyo yung pinaka-honest na kabinete? Assume na natin. O pinaka-walang pera na ahensya. Anong tingin ninyo yung ahensya pinaka-walang pera? Buksan nyo COA report. Unliquidated. Office of the President, ang laki ng unliquidated na funds. Nabanggit na Inday ito. Ilan ba? Billion? 4.2 ata. 4.5 Ay, yung billion. Hindi, yan yung confidential niya. Confidential. Okay, yung explanation kasi dyan, 4.5 billion yung confidential ni BBM. Pag kinompute mo ng 365 days, that's 12 million a day. Sarap. Yung kay Inday sabi na 11 million, nagalit sila, di ba? 11 million. Pero kung wala namang na-deliver, itong nabanggit tong 18K na na-deliver kay BP Sara, kahit minsan, Wala. kahit donation, Wala. kahit envelope, Wala. Alam mo kung bakit wala? Kasi from day one, pinlano na nila na yariin si Inday Sara. Kaya walang pondo doon kung hindi yung pondo pang-impeach kay Inday Sara, pang ganito kay Inday Sara. Yun ang nangyari. And again, magkakampi kami ni Inday Sara at ni BBM. Diba? Magkakasama yung kampanya, magkakatulong-tulong. In fact, ang usapan pa nga nun dahil si BBM ang nakapula and ako yung tumatakbo mayor, ako din ang nakapula. Yung kasama ko naman, si Winnie Castelo, ang naka-green. Parang tinatamden din doon. But ang hindi ko matanggap nung unang ginigiban na si Inday Sara at nung lumabas na si Saldico, biruin mo, 125 million, isang delivery lang kay BBM, ubos. Pera kagad Yung kay Inday Sara, budget, 125 million. Ito sa kanila, pera kagad. Magkano bang isang kilong Ang isang kilo daw, sabi pa ito ng mga sundalo, 1 million. Hindi, isang kilong pulburon. Hindi ko na alam yan. pero kung dapat pala, isa ka sa humingi ng dispensa sa taong bayan. Dati pa. Kinampanya mo, nakahingi ka na. Humingi na akong dispensa. Patawarin na natin siguro. Hindi, pero ito, ikwento ko lang yung kwento ni BP Sara Duterte. Kung talaga siya mukhang pera at mukhang ganin sa kapangyarihan, hindi na sana siya nag-resign as DepEd Secretary. Kasi yun lang ang pumipigil sa kanya for impeachment.
Dahil ang pangit nga naman daw, sabi niya, tignan, kung DepEd Secretary ako, tas i-impeach ako nung sarili kong gobyerno. Nasa administrasyon pa siya. Pero sabi niya, mas gusto niyang ma-impeach kesa, o labanan ng impeachment kesa sa tumanggap. Dahil doon pa lang nung may pinipirmahan na siya. Pinapapirma sa kanya, ayaw niya. At yun ang naging parang trigger point na impeach na natin yan kasi hindi nakikisama, hindi tumatanggap. O, yun ang matindi Ako doon. naman, sorry, ngayon ko lang kukunin yung pagkakataon. Nagpapasalamat din ako kay VP Inday doon sa pagbati niya sa Marines, no, yung mga sundalo. Tapos, yun nga, sabi niya, ba't hindi pinapaniwalaan? Kasi nagpapasalamat din ako dahil, of course, in-expect ko talaga na maraming magsalita in support of the Marines. Pero wala eh. At least si VP Inday, nagsalita rin siya na pagtulong. No? Sabi niya, di ba, pakinggan niyo yan, imbestigahan niyo yung mga sinabi. Pero in fairness din, sinabi rin ni VP na hindi niya kilala talaga ni isa doon sa mga nagsalita. Kasi Ako nga, kilala ko si VP Inday. Magmula nun, hindi ko pa siya nakikita eh. Hindi ko siya nakakausap. Sasabihin, nag-uusap kami ngayon? Wala. Hindi ko siya nakakausap, hindi ko siya nakikita. At siguro sa sitwasyon ngayon, ako pa iiwas muna sa kanya. Kasi baka pagbintangan pa siya eh. Di ba? Oo. Pero ito pong si Gutesa at itong 80 na Marines, nagpag-amot ba sila sa trabaho? Yes. Kay Saldico po? Yes. Magkakasama talaga sila? Magkakasama sila. Si Gutesa, may kanya-kanya. May iba 7 taon, 8 taon, may iba recently lang. I think si Gutesa mga 2 years ata siya. Oh. May idea po kayo kung nasaan si Gutesa ngayon? Wala akong idea, pero sana, no? Kasi nung nagsalta sa Saldico, bigla siyang nawala, inipit. So, yun nga, nag-appeal na nga ako eh. Sinabi ko nga, napapirman nyo na. Nag-retract eh. Sabi ni Sergeant Gutesa dun sa pinirmahan niya, ino-offeran ako ni Marcoleta at ni Defensor ng pera para sabihin yung mga sinabi ko. At pangalawa, sabi niya, walang katotohanan na nag-deliver ako kay Speaker Martin Romualdez. Oh. So, binidyo pa. So, sabi ko, okay na, nagawa nyo na eh. Pakawalan nyo na yung tao. Huwag nyo nang gipitin. Ngayon, na lumabas yung 18, hindi ko lang alam. Ang sana, dasal ko, huwag nila saktan. Kasi, ang bigat kay Gutesa, siya yung nauna eh. Diba? Sobrang grabe yung una niyan labas. Tsaka tumugma lahat kung yung sinabi ni Gutesa, tumugma sa sinabi ni Saldico. Yung sinabi ni Saldico, tumugma sa sinabi ni Gutesa. At ngayon, tumutugma naman sa 18 Marines. Kaya parang, masasabi mo talaga na, kaya hindi maiwasan ng taong bayan na maniniwala talaga sila sa sinasabi ng 18 Marines. Kasi halos iisa lang ang sinasabi, walang dagdag, walang bawas. Alam mo, sabi nila, di ba, nagsisinungaling at pera-pera. Ako may kausap, nag-offer. No limit. Sino no yan, limit. Kong? Ayaw ko na sabihin eh. No limit. Kung baka pwede mong pakausap kay Sir Jack. Ako nakakausap ko. Kailangan ko kasi bibili ako ng bagong mukha eh. Ngayon na to eh. Hindi, ganito na lang. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa Tuesday sa kanila. Okay. Sa NBI. Kakagaling ko lang ko. Tinuluyan na nga eh. Para isahan lang. Pero kung kanina pa ako nakukulit ng sa utak ko eh. May mapagkapag sa ulo ko. Kung ano may sinag mo kanina na kung kompleto na yung tao sa EDSA, puno na ng tao. Pag hindi kumilos ang Army at PNP, ano sinabi mong tapos na? Ano yun? Ano yun? Parang mangyayari doon Hindi ba yung parang makakaroon na ng martial law? Ay, hindi. Kabaligtaran. Ang mangyayari doon, Kasi pag hindi ko, ang nakaisip ko, pag hindi sila gumalaw, ano yun? pag hindi sila gumalaw, withdrawal of support na yun. Ganun? Akala ko pag hindi sila gumalaw, hayaan lang nila. Parang, hayaan nila. Parang, Kunyari, sinabi, disperse nyo yan. Kasi wala. Yung bansa, yung ekonomiya na apektuhan, walang gumagalaw. I-disperse nyo yan. Hindi dinisperse, hindi sumunod. okay. Oo. Pero sa tingin nyo, siyempre, di ba, kita natin may gera pa na nagaganap. Tapos next week, palaki ang presyo ng gas, which is Ayun na. papalo din ng inflation yan. So, sa tingin nyo, sa tindi ng kahirapan ng ganyan, yung mga tao, may isip pa na magreklamo sa gobyerno at magpunta sa kalsada? O pwede namang talagang lalo pa silang pupunta? Ako tingin ko,
kasi di ba, siguro nakikita na naman ng lahat through social media, through lahat, na may gera talaga. At tingin ko naman nababasa nila talaga apektado lahat. Pero ang nakikita rin ng tao, pagka hindi gumagalaw yung gobyerno mo. Kasi di ba dapat ang immediate the response was, ayusin ka agad na saan ang evacuation ng mga tao ko? Saan ko dadalhin yung nandito sa Dubai, sa Qatar, sa iba't ibang, sa Saudi, kung ano man, yung mga apektadong bansa. Ano yung evacuation plan natin? Saan natin sila dadalhin? Paano natin i-repatriate yung mga taong to? Walang narinig eh. Pero, Alam mo na umabot ako sa ganyan sitwasyon na kami. Inabot namin yan ng panahon ng Pangulong GMA. Hindi naman ako sa nagmamagaling na nagkikwento lang na dapat ganito. Nangyari na eh. Si General Simato was that time yung pinag-ayos namin ng problema. Hindi ko ma-recall kung anong kera yon. Pero buo yung kwento namin eh. Buo yung kwento namin na magmula dito, ilalabas yung mga tao sa lugar na to, papapuntahin yung Philippine Airlines, papapuntahin yung C-130, ito yung gagawin namin, at pinresent namin sa taong bayan yun. Ito ang mangyari, ito ang hotline. Ano nangyayari? Dahil nga rin sa social media, nakikita ko naman sa social media, tumatawag sa embassy, wala pa hong plano. Di ba? Tumatawag yung mga Pilipino, ano hong mangyari? Ay, wala pa hong plano. Di ba dapat immediate? Hindi naman ngayon lang to nangyari. Alam na natin mangyayari to eh.